Kailangang pagbotohan muna ng Senado at Kamara ang BICAM report bago papirmahan sa Pangulo ang pambansang budget. Pero ngayon pa lang ilang kongresista na nanindigang hindi sila boboto pabor dito. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano ang agam-agam ng ilang kongresista sa budget na lumusot sa BICAM? Jiggy, kung ang Makabayan Block nga raw sa Kamara ang tatanungin, hindi raw sila boboto para sa ratifikasyon ng BICAM report para sa 2026 national budget. Giit nila na mamayagpag pa rin ang umano'y pork barrel sa BICAM version ng budget. Pinuna nga ni House Deputy Minority Leader Antonio Tino ang budget para sa medical at social services. Nakadisenyo pa rin daw kasi ito para sa patronage politics. Tanong ni Tino, bakit kailangang lumapit sa mga politiko para makakuha ng tulong? Pwede naman daw kasi sanang idirekta na sa mga institusyon. Panawagan din nila kay Pangulong Bongbong Marcos i-veto o wag aprubahan ang lahat ng unprogrammed appropriations. Ito po yung mga nakalistang items sa budget na wala pang pondo at mapopondohan lang kung may sobrang pera ang gobyerno. Tutol dyan ang mga kritiko dahil pwede yang magamit bilang discretionary fund o mala pork barrel. Gusto rin nilang ipavito sa Pangulo yung 8 billion pesos na pondo raw ng NTF-ELCAC dahil ginagamit lang daw umano ito sa red tagging at patronage politics. Narito po ang pahayag ng mga kongresista mula sa Makabayan at Akbayan Party List. Parang maaga yata ang bigayan ng Christmas ham kahit next week pa ang Pasko. Yung inaasahan natin ng mga problematic items na sana ay tatanggalin, i-cure, babawasan o tatapyasan pagdating ng bicameral conference, either napalampas o nadagdagan pa. So, I think malinaw sa pinagdaan ng proseso ng BICAM na sa kabila ng mga pangako na reform budget ito ay nananatiling intact pa rin yung pork barrel system, yung sistema ng mga alokasyon sa mga kongresista at maging sa mga senador ay nandyan pa rin, no? Both para sa infrastructure at para sa ayuda. At Marian, ano sa tingin ng mga kongresista, naging transparent ba ang mga deliberasyon sa BICAM? Sige, bagamat nga ni-live stream yung BICAM meetings, hindi pa rin daw sapat ito para kay Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Ipa-finalize pa rin kasi diba ng BICAM yung amounts at provisions sa 2026 budget. Ayon kay Jokno, dapat daw isa publiko pa rin ng BICAM ang mga adjustment na ginawa nga sa 2026 budget at kung sino yung nag-propose at nag-aproba ng mga ito. Ang panawagan nila, Jiggy, transparency at public participation. Lalo't may mga nangangamba sa peligro ng korupsyon, pork barrel at patronage politics. Sa ganitong paraan daw ay masisiguro na ang pera ng bayan ay tunay na magagamit para sa kapanakanan ng taong bayan. Yan muna ang latest. Balik sa Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.